Okay, kahapon when we visited one of the places kung saan marami yung mga members natin diyan sa isang bundok sa Limao. ah Yun nga, nung nagbisita tayo kahapon, so, masaya naman tayo kasi marami ang nagiging members kahapon. So actually dyan sa record natin is 11 persons yung nadagdag sa membership natin. So kadalasan sa kanila Katoliko, born again. Yung iba is dating mga membro ng Seventh-day Adventist. So wala naman tayong pinipili dito. Lahat pwedeng magiging member sa highest heavenly government dito sa Kingdom of the Most High. So kayo na mga tagapakinig natin, pwede kayong mag-message sa inyong mga pangalan para magiging member kayo. So may mga iba naman na talagang ayaw nila. Yung iba is nag-o-observe pa kung ano nga daw yung makukuha nila, kasi yung usually yung iba is practical naman. But anyway, meron tayong ano sa kanila, may offer yung mga association natin, kasi nga yung mga association natin is papunta naman yan sa livelihood. So ibig sabihin, kung makapagpatuloy talaga sila, makakatanggap talaga sila sa mga livelihood, sa mga karapatan nila. Pero of course, so napansin lang natin yung iba natin na tinutulungan para mabuo yung mga asosasyon nila, minsan nagiging selfish din at nagiging pabaya. So hindi naman yan pwede, kasi yung association is it is based on unity. Kailangan magkakaisa talaga. Hindi pwede na kami lang yung nag-i-effort. Dapat mayroon din kayong contribution, mayroon din kayong effort na may papakita. Kasi yung mga livelihood, hindi naman yan basta-bastang ibibigay din ng mga politiko kung wala rin kayong interest. So dito sa ibang association na gumagalaw ay talagang nabibigyan sila. Pero yung mga hindi gumagalaw ng mga asosasyon, mga tamad gumagalaw, so mahirap din talaga. So pupunta tayo sa spiritual value, kasi spiritual teachings, kasi may mga na ano tayo natuturuan na sinasabi nila na born again naman daw sila. So ibig sabihin, ligtas na daw sila, hindi na kailangan magpapasakop pa dito sa highest heavenly government, dito sa Kingdom of the Most High. So by the way mga kaibigan, ako ay isang hari at emperador. I have that kingship and emperor authority here dito sa highest heavenly government. Kaya emperor king tayo. So isa tayong hari sa highest heavenly government, and of course sa lahat ng mga asosasyon at people dito sa buong mundo, based on the scriptures and the calling from God na ibinibigay sa atin. Pero hindi naman ito madaling matatanggap ng mga tao, kasi yung iba rin, focus tayo dito kasi marami namang, hindi lang naman narinig ko, hindi lang naman born again yung nag-criticize. Although maganda naman yung may criticism sila, hindi naman ibig sabihin na kaaway natin sila, kundi mga kaibigan pa rin natin sila. So ang sa atin lang dito, ipapaliwanag ko lang, hindi tayo nakikipag-away, ipapaliwanag lang natin ang katotohanan, bakit kailangan sa isang born again na magpapasakop dito sa highest heavenly government, dito sa Kingdom of the Most High. So kaya nga may mga member din naman tayong mga born again, mga Assembly of God. So sila yung masasabi natin na tunay na born again at tunay na mga Assembly of God, kasi nagpapasakop sila dito sa atin. Pero yung mga hindi nagpapasakop, hindi yan sila tunay, hindi pa kumpleto yung pagiging born again. Bakit? So ipapaliwanag ko yan ngayon. Kasi marami ang magugulat. Sinabi naman kasi ng pastor namin, Brad, kapag tinanggap lang natin si Jesus Christ, magpapasakop lang dito sa born again, kumpleto na daw yung pagiging born again natin. Hindi naman yun. Mali naman yan, kasi yung mga pastor niyo, sinabi nila yan na hindi naman kumpleto yung pagiging born again ninyo. Hinihintay pa nila yung pagdating or second coming of Jesus Christ.
Kaso nga lang, hindi naman nila alam kung kailan yon. Hindi naman nila alam na dumating na pala ang authority ni Jesus Christ. Ngayon, isa sa mga biblical reasons, biblical foundation na sapat na daw ang pagiging born again. Kasi nga, ito yung kadalasang binabasa nila sa atin. Sa John chapter 3 verse 3, sinabi dito ni Jesus Christ, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ayun. So, sinabi naman daw kasi dito na except a man be born again, klarong-klaro, he cannot see the kingdom of God. So marami, kaya nga millions of people around the world, around the globe, nagpapasakop ngayon sa born again kasi dahil sa bersikulo na yan. Kahit nga si Senator Manny Pacquiao, alam natin nagpapasakop din siya kasi nakita nila yung bersikulo na yan. So kung titingnan talaga natin, dapat pala tayong magpapasakop sa born again kasi sinabi nga ni Jesus Christ dyan na hindi ka nga makakakita ng kaharian ng Diyos kung hindi ka magiging born again. Pero dahil mayroon tayong Son of Man authority, ipapaliwanag natin ngayon. We will uncover the reality of this verse. So ngayon, malalaman mo kung sino ang tunay na born again at ano ang tunay na ibig sabihin ng bersikulo na ito. So i-illustrate natin. So wag kang aalis, pakinggan mo ng mabuti kasi napakahalaga ng iyong mapakinggan ngayon. Ngayon ipapaliwanag natin ano talaga ang nais iparating ng verse na yan. So you have to be open-minded kasi may mga tao kasi na kapag nalaman nila ang katotohanan, nagagalit sila. So kapag nalalaman natin ang katotohanan, napakahalaga yan kasi yun ang magdadala sa iyo sa tunay na kaligtasan. So mananatili ka lang sa pride mo na ayaw mong magpaturo, that is not a real Christian person. Kasi sabi ni Jesus Christ, seek the truth and the truth will set you free. Yan sinabi yan ng mga apostolis din. Ang katotohanan talaga ang magdadala sa iyo sa tunay na kalayaan at kaligtasan. So hindi ka magagalit kung malalaman mo ang katotohanan ngayon. So hindi ka dapat magalit. So ngayon alamin natin sa konteksto kung ano ang ibig sabihin, sino ang nag-uusap, kasi yun ang dapat mong alamin para malaman mo ang tunay na kahulugan ng sinasabi sa Bible. Kaya nga marami ang sinasabi dyan ni Jesus Christ at ng mga apostol na naliligaw dahil they twisted the truth. So dito, ang nag-uusap kasi dito ay si Nicodemus at saka si Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ ay isang hari. Kaya nilagyan natin yan ng corona. At si Nicodemus. Okay. Okay, si Nicodemus nagtatanong, Jesus Christ, ano ba gagawin ko para ako ay maligtas? Ngayon, sumagot naman si Jesus Christ na, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay, ano ba ang pagiging born again? Yan, sabi ni Jesus Christ. Unang-una, ang leader ay isang hari. Kaya nga yung kaharap niya, Nicodemus, gusto mo bang magiging born again? O gusto mo bang maligtas? You have to be born again in water and in the spirit. Okay, kaya nga ipagpatuloy natin yan ang verse. Sinabi dyan dito sa verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? And can enter the second time into his mother's womb and be born? Okay, so literal naman yung iniisip ni Nicodemus. Pero at first, nung nag-usap silang dalawa, si Nicodemus na ang kanyang kaharap ay isang hari. So basically, ang leader pala ng isang born again Christian ay isang hari. Okay, so kaso nga lang sa ating panahon ngayon, may mga congregation, group by people na tinatawag silang born again,
Pero ang leader nila ay isang ordinaryong pastor. So ano ba ang pastor? Okay, ang isang pastor is usually, pag titingnan natin sa dictionary, a minister in charge of a Christian church or congregation. Okay, isa pa lang ministro, isang ministro. So dito usually may mga nakikita tayong born again pero ang kanilang leader ay pastor lang, minister. They do not have that kingship authority. So ang pangyayari natin ngayon, yung kadalasan nakikita nating mga born again ngayon, ang kanilang mga leader ay mga pastor lang. So may congregation sila, may church sila, pero pastor lang. So that is not a complete born again. Kasi si Jesus Christ ay isa siyang hari. So saan ba natin mababasa na dapat hari ang leader ng isang born again? So makikita natin yan sa puntahan natin sa Matthew 21 verse 4 to 6. Sinabi naman dito, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt with foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them. Okay. Ano daw? Ano ang authority na ipinakilala ni Jesus Christ doon sa kanyang mga apostoles at dyan sa Sion? So, ipinakilala niya na, Behold, thy king cometh unto thee. Dumating na ang inyong hari. Hindi niya sinabi na dumating na ang inyong pastor. So, basically, ang tunay na born again, hari ang leader. So, kaya ngayon, ang mga born again na sumasama sa atin, na hari na dito ang leader, sila yung mga nagiging tunay na born again. Okay. Kaya sasabihin naman nila na, ayaw namin sa iyo, Brad, na hari. Gusto namin si Kristo talaga. So, wala naman dito si Kristo sa mundo. So, mag-i-imagine ka na lang dyan. So, yun ba ang kagustuhan ng Diyos? Hindi. Kailangan mong hanapin ang tunay na hari. Kaya nga, sinabi dyan, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, hanapin mo daw ang kaharian. So, kapag hinanap mo, ipapahanap sa iyo ni Kristo ang kaharian, ibig sabihin, kasama doon ang hari. Kasi kapag ipinapahanap ang kaharian, kasama doon ang hari at mga members doon. So, it is a command by Jesus Christ na dapat hanapin mo ang kaharian. So, kasama doon ang hari. Hindi pwede na hahanapin mo yung mga members lang. So, ngayon, may kaharian na ang Diyos na dapat mo itong hanapin kasama ang hari kasi yun ang pinakamahalaga. Base dyan sa scriptures. Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 32. That there is a king. Okay, makikita natin yan. Kung gaano nga ba kahalaga ang isang hari. Sa amin lang kasi, bro, akala naman kasi namin sapat na yung pastor. Preparatory lang yon, hindi pa yon, hindi naman ibig sabihin, hindi naman sinasabi natin na masama na nandyan ka sa sumusunod sa mga pastor. Kaso nga lang, hindi pa yon kompleto. Para bagang nasa elementary ka lang, kulang pa yan. Dapat mag high school, mag college ka din. So, hindi naman masama na nasa pastor ka ngayon na nakikinig. Pero kapag nag-graduate ka dyan sa pastor, dapat magpapasakop ka na dito sa highest learning. Okay, dito sa Isaiah chapter 32, sinabi dito, Behold, a king will reign in righteousness, and princes will rule with justice. Okay. A man will be as a hiding place from the wind, and a cover from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. Okay. So, mayroong isang hari, isang tao lang yan, but it will be a hiding place from the wind. Ano ba yung hiding place from the wind? That is physical and spiritual. Taguanan sa mga hangin. Ano ba yung mga hangin na sinasabi din sa Bible? Yung mga false teachings, mga maling turo at mga influensya ng mundo. So, ang tunay pala na born again, sila yung sumusunod sa na may hari na leader. Okay. So, kagaya sa ating panahon ngayon, tayo na leader, hari tayo, at yung mga sumusunod dito sa atin, yung mga tao na sumusunod dito, sila yung nagiging tunay na born again, nagiging tunay na Sabadista, tunay na Seventh-day Adventist, tunay na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tunay na iglesia ni Kristo, kasi hari na ang kanilang sinusunod.
Yung iba naman, sasabihin nila, gusto naman kasi namin brad, si Jesus Christ talaga ang pupunta dito sa mundo. So, ganyan ba ang kailangan mong gawin? Okay, sinabi ni Jesus Christ, ako ay babalik. Pero sa pamamagitan naman ng aking Ama, ang banal na Espiritu. Okay, makikita natin yan sa John. May ipapadala siya. Okay. Ang banal na Espiritu, ang ipapadala niya, yun ang susundin mo. Okay, makikita yan sa John chapter 16 verse 7. Okay, sinabi niya dito, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. So, okay, may ipapadala pa si Kristo na tinatawag niya na the next comforter, na ito ay espiritu din. So, bakit tinatawag itong espiritu? Invisible ba ito, Brad? So, hindi ito invisible. Kasi nga, sinasabi dito sa verse 8, and when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. And of sin, because they do not believe in me. Okay, so he will convict or he will reprove the world of sin. So siya yung magtuturo kung ano yung tamang kasalanan o hindi. So may ipapadala pa pala si Jesus Christ na Spirit of Truth. At ito ang inyong lingkod, Lord Rene. Brad, sa pagkakaalam kasi namin, yung Spirit na itinuturo ng aming pastor is invisible daw, hindi daw nakikita. So mali po yun. Ang Spirit of Truth na sinabi ni Jesus Christ yan is nakikita. Okay, may dalawang uri kasi ang ibig sabihin ng Spirit. May invisible, may visible. May nakikita at may hindi naman nakikita na Espiritu. Ngunit ang nais iparating dyan ni Jesus Christ ay ang Espiritu na makikita. Okay, saan ba natin mababasa yan, Brad, na ang isang Espiritu ay nakikita? Okay, ipagpatuloy natin yung John chapter 3 verse 3. Pupunta tayo sa verse 5. Okay, 5 and 6. Sinasabi dyan na he that is born of spirit is spirit. Okay, he that is born of flesh is flesh. Okay, so kung ikaw ay na-renew lang dyan sa pagiging pagiging makamundo, talagang you will be called as flesh. But if you are renewed by the Spirit, you are born in Spirit, dito sa katotohanan, Espiritu ka na rin sa paningin ng Diyos. Kaya nga yung sinabi dyan ni Jesus Christ na Espiritu, ay that is renewed by the truth, renewed by the Spirit. Kaya nagiging Spirit din yan. So napakahirap intindihin ng ating itinuturo ngayon. Kaya nga marami ang naliligaw. Kaya nga may nabasa naman kasi daw sila na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nagpapasakop lang sila ng born again at hindi na sila sumasama dito sa ating grupo. Hindi na sila nagpapasakop sa highest heavenly government, which is wrong. Kasi yung tunay naman pala ng born again, ang leader is isang hari. However, wala naman na si Kristo dahil namatay naman siya, but he is resurrected. Meron siyang ipapadala na another Spirit of Truth. Nang ibig sabihin nito, isa pa ring hari na mangangaral na magmumula dito sa Pilipinas, dito sa Leyte, Philippines. So, kaya nga, yung mga churches ngayon, all of them were prepared by God. Inihanda lang sila. So, kaya nga, kapag papasok ka sa mga born again Christian, sinasabi nila na maghihintay tayo sa pagdating ni Kristo. Ngayon, sa paanong paraan ba darating si Kristo? So sinasabi dyan ni Kristo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu darating ako. So marami naman ang kukontra dyan kasi ang pagkakaintindi kasi nila sa banal na Espiritu dyan is yung daw outpouring of the Spirit, yung Pentecostal daw. Tapos na daw yan doon sa Acts. Okay. may sinabi din kasi dyan sa Acts na may Pentecostal outpouring sa sa Spirit. Hindi naman yun ang na-fulfill. Kasi kung titingnan mo yan sa Acts, yun yung prophecy ni Prophet Joel ang na-fulfill doon, hindi ang prophecy ni Jesus Christ. So ang pagdating ngayon ng Spirit, this is personal, hindi ito although kasama na dito ang outpouring ng Pentecostal, pero this is personal and outpouring by Pentecostal also, hindi lang Pentecostal. Okay, so kaya nga napakahirap intindihin kung walang tunay na gabay ang Bible. Kaya nga marami ang naliligaw ngayon. Marami ang pumupunta sa bawat grupo dahil maliligtas na daw sila dahil nababasa nila ito ang salita.
So magaling din naman kasi ang ibang mga matatalinong tao sa ibang bansa, dahil nakita nila dyan sa Bible na may born again na salitang born again, eh gumagawa din sila ng asosasyon at pinangalanan nilang born again. O pumasok kasi kayo dito kasi nakasulat dito sa Bible na born again, pasok kayo. Eh di pumasok din ang mga tao. Pero hindi nila alam na yung leader nila ay pastor lang pala, isang minister lang. Wala silang kingship authority. Na dapat ang isang born again Christian ay mayroong hari. Okay. So sana naman hindi nagagalit sa atin yung ano. Sana naman hindi magagalit yung mga Christian born again sa atin ngayon. So huwag kayong magagalit. Tayo ay pinadala lang din ni Almighty para gabayan kayo sa katotohanan. Hindi kayo dapat magagalit. Kundi magiging mas magalak pa nga kayo ngayon. Mas magiging masaya kayo ngayon dahil nandito na yung tunay, authentic na hari na magiging gabay sa inyo, which is born of the Spirit, which is the Spirit of truth. Okay, so yan naman pala ang napaka-importante at napakahalaga. Yun ang kaligtasan, na sumusunod ka na sa Spirit of truth. So kung hindi ka sumusunod sa Spirit of truth, ano ang mangyayari sa iyo? Maliligtas ka ba? Hindi. Makikita natin yan sa John chapter 16 verse 12 and 13. Sinabi dyan ni Jesus Christ, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself. Okay. So, He will guide you into all truth. Yun ang magtuturo sa iyo sa buong katotohanan para sa iyong kaligtasan. So, kung hindi mo sinusunod yung Spirit of truth na yan, tao naman pala yan na maisilang dito sa Pilipinas, dito sa Leyte, Philippines, inyong lingkod Lord Riddick, tapos hindi mo sinusunod, nandyan na yung instruction ni Jesus Christ na siya yung magtuturo sa iyo sa lahat para sa iyong kaligtasan, tapos hindi mo naman sinusunod, eh hindi ka pa rin maliligtas. Kahit yung iba kasi sasabihin nila na tinatanggap ko naman si Jesus Brad na tagapagligtas, I confess naman sa aking mga kasalanan, so sapat na siguro yun without following His instruction. I-follow mo pa rin yung, sundin mo pa rin yung instruction ni Jesus Christ dyan. Kasi kung hindi mo susundin yan, mali ka pa rin. So kagaya ng examination dyan sa sa eskwelahan, halimbawa pag instruction ng teacher ninyo na during examination, sasabihin niya na write T if the statement is true and write F if the statement is false. So ang instruction ng teacher dapat isulat mo ay T at saka F lang. Pero yung ginawa mo talaga during exam, ginawa mong true at false. Sinulat mo talaga yung true at false. Magiging wrong pa rin yun kasi hindi ka sumusunod sa instruction ng teacher ninyo. So napakahalaga, naniniwala ka kay Jesus Christ kasi yung tagapagligtas mo, sumunod ka pa rin sa kanyang instruction kasi siya yung teacher mo. So yung iba kasi sinusunod lang nila si Kristo bilang tagapagligtas, pero yung instruction kinalimutan at hindi hinahanap. So yun ang kulang.